Lalong lumala ang karamdaman ng ina nila Marco at Romel. Wala naman silang pampa-ospital dahil sa kahirapan. Sa tingin pa nga nila noong una ay napaglalaroan ng lamang lupa si Aling Samantha. Sumanggunin na kasi sila sa manggagamot pero hindi pa rin ito gumagaling. Kung ano-ano na rin kasing herbal ang pinag-iinom nito. Ulila na sila sa ama. Napatay kasi ito sa aksidente. May pinakabunso pa sila ng kapatid pero pumanaw na rin nang dahil sa karamdaman na hindi nalunasan. At sa kasamaang palad, sumapit na naman ang araw kung saan ay may magkakasakit na naman sa kanila. Ito pa naman yung pinaka-iniiwasan nilang mangyari. Nangangamba sila sa bawat araw na dumarating. Sa mga sandaling iyon, si Aling Samantha ay mahimbing na natutulog at nakahiga sa kama. Malaki ang kinamayat nito at halatang nahihirapan na sa kanyang sakit. Pinunasan ni Marco ang mga luhang tumutulos sa kanyang pisngi. Problemado siya at lubhang nagpapahirap sa kanyang kalooban na makita ang ganoong kalagayan ng kanilang ina. Tol, gusto ko man nadalhin siya sa ospital. Pero wala tayong sapat na pera. Magkano lang ang kinikita ko sa pagsasaka? Maliit lamang na lupain ang namana natin sa ating yumaong ama. Malungkot na pahayag ni Marco. Paano yan, Romel? Hayaan na lamang ba natin na mamatay si nanay, ha? Napabuntong hininga siya, kaya naman humarap sa kanya ang kapatid. Huwag na huwag mong sasabihin yan, kuya. Gagaling pa siya. Mamaya pupuntahan ko si Andrew sa kanila. Yung tatay niya di ba isang doktor? May kiusap ako na gamutin ng libre si nanay. Malunasan lang siya at nang sa ganun ay makasama pa natin siya ng matagal. Gusto natin di ba na maiahon siya sa kahirapan? Hindi man natin nagawa kay tatay yun. Sa kanya, pwede pa. Sambit ni Romel. Oo, tama ka. Kapag gumaling na si nanay, maghanap tayo ng maganda-gandang trabaho para naman malasap niya rin kahit papaano ang guminhawa ang buhay. Tugon ni Marco. Kaya naman napangiti si Romel. Si nanay na lang ang kayamanan natin, kuya. Kapag nawala pa siya, para na rin napundi ang ilaw sa ating munting tahanan. Kaya talagang dapat tayong gumawa ng paraan para lang gumaling siya. Maya-maya pa ay nagmumulat na ng mga mata ang kanilang ina. Napansin yun ni Marco at lumapit siya rito at hinahagod-hagod ang ulo ng matandang babae. Marco, Romel. Nangihinang sambit ni Aling Samantha. Lumapit na rin si Romel sa kinahihigaan nito. May nararamdaman ba kayo, Nay? Hayaan mo, Nay. Ngayon na lang kayo magtitiis sa karamdaman ninyo. Sambit ni Romel. Gusto niyo bang lumabas-labas muna, Nay? Nang makalanghap kayo ng hangin? Baka makatulong rin yun para sa ikagagaling ninyo. Suwestyon naman ni Marco. Mula sa malamlam na mga mata nito, ay doon umagos ang luha. Narinig ko ang usapan niyo mga anak ko. Hindi ko maipapangako na makakasama ko pa kayo ng matagal. Baka si bukas o sa makalawa ay wala na ako. Nahihirapan na rin kasi ako. At talagang masakit ang pangangatawan ko. Ilang buwan na rin kasi akong nagdurusa sa ganitong karamdaman eh. Pero natutuwa ako sa mga gusto niyong mangyari sa akin. Pero nakikiusap ako na ang lahat ng iyon ay iukol niyo na lang para sa mga sarili ninyo. May mga misyon pa kayo sa buhay, mga anak. Marami pa kayong pagdaraanan. Bata pa kayo. Samantalang ako ay para ng paubos na kandila. Sana naman ay matanggap ninyo na hindi na ako makakasama sa mga gandang pangarap nyo. At hayaan ninyo, susubaybayan ko naman kayo sa kabilang buhay. Makita ko lang kayo na matagumpay na, maligaya na ako roon. Kahit nakapiling ko na ang Panginoong Diyos. Kahit na nanghihina na, ay naitawid naman ni Aling Samantha na sabihin iyon sa kanila. Bigla namang napasapo si Marco sa kanyang muka. Nanginginig siya at di niya mapigilan ang di umiyak. Maya-maya pa ay bigla siyang may sinabi sa kanyang ina. Nay naman eh, huwag din yung sasabihin yan. Kahit mahirap lang po tayo, dapat huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Habang humihinga kayo ay huwag na huwag po kayong panghihinaan. Magkakasama-sama pa tayo ni Romel ng matagal, Nay. Marami pa tayong ipagdiriwang ng mga okasyon. Gaya ng dati, nung maliliit pa lang kami, at kapiling pa natin si tatay. Kailangan ka namin ng kapatid ko, Nay.
Ikaw na lang natitira naming kalakasan. 3 na nga lang po tayo tapos mabawasan pa. Huwag naman po, Nay. Bigla namang sumang-ayon si Romel. Tama si Kuya, Nay. Kaya nga kahit walang kasiguraduhan ng magiging lakad ko, dahil hindi ko alam kung anong ugaling ng doktor na lalapitan ko mamaya, may kipagsapalaran po ako. Para sa inyo. Para sa inyo itatanggalin ko na ang hiya ko sa katawan. Kahit na ipinanganak ako na mahiyain, handa akong magsakripisyo para sa inyo. Dahil sa inihayag ng dalawa, lalong nangilid ang luha sa mga mata ni Aling Samantha. Maraming salamat mga anak. Ramdam ko ang matinding pagmamalasakit ninyo para sa akin. Hindi talaga ako nagsisisi na kayo ang naging anak ko. Napakaswerte ko sa inyo. Ano, Nay? Laban ba kayo para sa aming mga anak mo? Tanong ni Marco. Napatungo naman ito habang nagsasabing, Oo, anak. Laban ako. Kahit na mahirap magising sa araw-araw dahil sumasakit naman ang buo kong katawan, ay magigising ako para sa inyo. Para lamang lumigaya kayo mga anak ko. Kuya, mukhang nagugutom na si Nanay. Ano kayang pwede nating ipakain sa kanya? Maya-maya'y tanong ni Romel. Umalis ka na, Tol. Puntahan mo na si Doc Ronald. Ako nang bahala kay Nanay. May mga manok pa naman tayo na native at mga papaya. Gagawan ko siya ng tinola para makahigop naman siya ng sabaw. Sambit ni Marco. Kaya naman iyon nga ang bagay na ginawa ni Romel. Dali-dali na siyang lumabas ng bahay. At kahit malayo-layo ang kinaroroonan nila Doc Ronald, ay nilakad niya na lamang ito. Wala kasi siyang pamasahe dahil yung maliit na kinikita nilang magkapatid sa pagsasaka ay binibili lamang nila ng gamot. At katunayan nga niyan, mula nang magkasakit ang ina, ay hindi na sila nakakakain ng maayos. Paano ba naman kasi, wala na silang pambiling pagkain. Malayo pa naman ang anihan. Lagi rin silang napupuyat sa pagbabantay ng kanilang ina. Kaya kung pagmamasdan silang magkapatid, ay para na rin silang may sakit dahil sa kapayatan. Nabaon na rin sila sa utang. Habang naglalakad sa kalsada si Romel, ay walang ibang pumapasok sa kanyang isipan kundi ang mabigyang kalunasan ng kanyang ina. Nang biglang meron siyang nadaan ng bahay na kung saan ay may tindahan. Lumabas ang isang ali roon at kinumpronta siya nito. Kailan ka bang magbabayad lalaki ka ha? Kailangan ko na yung perang yun. Hindi ako makina naglalabas ng pera. Ang aling na ito ay walang iba kundi si Aling Sinaida. Isa sa mga madalas niyang mautangan. Aling Sinaida, pwede po bang sa susunod na lang? Walang-wala po kasi kami. Lahat po ng pera namin ay napupunta lang sa gamot ni Nanay. At alam niyo po yan, di ba? Malumanay na tugon niya rito. Wala akong pakialam. Ang akala niyo kayo lang ang may problema sa buhay, ha? Kami rin naman eh. Hindi ba kayo masaya na pinautang ko kayo? Nakatulong naman ako, di ba? Pero pinatagal niyo ng ilang buwan yung mga utang niyo. Kailangan ko rin yung pera dahil pandagdag ko rin yun sa puhunan ko dito sa tindahan. Mabilis nitong sambit sa kanya. Dahil sa narinig ni Romel, ay nadagdagan lalo ang kanyang problema. Wala naman talaga siyang pera na ipangbabayad, kaya naman lumapit siya sa ginang at sabay luhod rito. Sana naman po Aling Sinaida, bigyan mo po kami ng konsiderasyon. Higit po kasi na kailangan ni Nanay ng pera dahil siya may malalang sakit. Wala nga po kaming katiyakan kung gagaling pa ba siya eh. Parang awa niyo na po. Huwag sana muna kayong maningil ngayon, lalo na't wala pa naman talaga kaming pambabayad. Pasensya na po kung makapal po ang mukha ko ah. Nasa kagipitan po talaga kami ngayon, Aling Sinaida. Gustuhin man naming magbayad, pero wala talaga kaming magagawa eh. Hayaan niyo po, kapag gumaling na si Nanay, kahit maging kayod kalabaw pa ako ay gagawin ko. Makabayad lang ako sa inyo. Maluhalo ang sambit ni Romel. Bigla namang napatahimik si Aling Sinaida. Marahil ay tinablan nito ng konting awa. Sige, bibigyan kita ng konsiderasyon. Pero kapag namatay na ang nanay mo, magbayad ka na ah. Tumayo ka na dyan, mukha kang tanga. Dahil sa sinabi nito ay napatitig si Romel sa ginang. Aling Sinaida naman, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Mahaba pa po ang buhay ni Nanay. Bigla naman itong natawa habang nagsasabing, Mahaba ang buhay? Hindi nga gumagaling eh. At ang sabi mo lumalala pa.
O siya, umalis ka na nga sa harapan ko. Naalibad ba rin ako sa pagmumukha mo eh. Minarapat na lamang ni Romel ang wag nang makipagtalo. Agad niya nang nilisan ng lugar na yun. Sa loob-loob niya ng sandaling iyon ay parang nabili na ng ginang ang kanilang pagkatao dahil lamang sa pagpapautang nito. Biruin niyo naman kasi, nakapagsalita na agad ito ng tapos na para bang pinangungunahan na nito ang Diyos. Alam naman kasi ng lahat na ang Panginoon lamang ang makakapagsabi kung hanggang saan lamang itatagal ang buhay ng tao. Pero ito ang ginang, parang isang manghuhula. Samantala, hindi pa gaanong kabisado ni Romel ang bahay nila Doc Ronald, kaya naman naisipan niyang puntahan ang isang kakilala. Dumiretso siya sa bukid hanggang sa nakarating na siya sa tirahan ng kanyang kaibigan. Nelly! Malakas na tawag niya habang kumakatok sa maliit na tarangkahan. Pagkuway narinig niya na nagsalita na ang dalaga. Sandali lang. Nang pagbuksan siya nito, ay nahalata nito ang lungkot sa kanyang muka. Oh, ikaw pala Romel. Anong kailangan mo at napasadya ka? Pwede bang makahingi ng pabor, Nelly? May malala na kasing karamdaman si nanay at hanggang ngayon ay di pa namin siya napapatignan. Nakalimutan ko na kasi yung tirahan nila Andrew, yung may tatay na doktor. Mahihingi rin kasi ako ng malaking pabor roon, kaya kung maaari lang, pwede bang ihatid ako ng kuya mo ron? Kaya nga lang, wala akong may pangbabayad sa kanya eh. Wala kasi akong kapera-pera, Nelly eh. Mabuti, Romel. Tama ang pagdating mo. Hindi kasi bumiyahe ngayon ng kuya kong tricycle driver. Teka, tatawagin ko siya. Ipapahatid kita. Wag mo nang alalahanin pa ang bayad dahil sagot ko na. Teka, nakapag-almasal ka na ba? Tanong pa ng dalaga. Nakakahiyaman sabihin pero hindi pa, Nelly. Hindi nakakahiya, Romel. At saka, tamang-tama, kakatapos ko palang magluto ng agahan. Tara, pumasok ka. Sumabay ka na sa amin ni kuya. Pagyayayapan ito sa kanya. At gawa ng gutom na rin siya ng sandaling iyon, hindi niya na ito tinanggihan pa. Nagpasalamat na lamang siya sa dalaga. Mabuti na lamang ay may ganito siyang klaseng kaibigan. Kahit na ang karamihan ay galit na galit sa kanya dahil sa utang nila na hindi pa nababayaran, ito namang si Nelly ay talagang may busilak na puso at handang tumulong kahit na sa maliit na pamamaraan lamang. At kailanman ay hindi siya nito iniiwanan. Ano nga palang kailangan mo tol kay Doc Ronald? Tanong sa kanya ni Conrad, ang kuya ni Nelly habang sila ay kumakain. Kuya, papakiusapan ko kasi si Doc Ronald na gamutin ng libre ang nanay ko. Gusto ko pa kasi humaba ang buhay ni nanay eh. Wala pa naman kaming pera. Tugon niya rito. Naku tol, hindi man sa kumukontra ako sa'yo pero parang malabo yan eh. Alam mo naman sa panahon ngayon wala nang libre. Kahit pa sa ospital, kinakailangan talaga na gumastos. Wika ni Conrad. Alam ko naman po yun kuya. Nagbabakasakali lang po ako na madadaan siya sa mabuting pakiusap. Tugon niya rito na sinang-ayunan naman ni Nelly. Tama po si Romel kuya. Baka naman may mabuting puso si Doc Ronald at handang gamutin ng libre si Aling Samantha. Naniniwala kasi ako kuya na kahit kaliwat kanan na ang paggawa ng kasalanan ng mga tao dito sa mundo, meron pa rin natitirang good Samaritan. Sila yung kagaya nating tao na hindi rin naman ipinanganak na perpekto pero mayroong magandang kalooban sa kaibuturan ng kanilang puso. Oo na, naniniwala na ako sa inyong dalawa. At hayaan mo tol, pagkatapos nating kumain, ihatid na kita roon. Good luck na lang sa'yo Napangiti si Romel sa inihayag ni Conrad. Maraming salamat po kuya. Sagot niya dito. Kaya naman nang matapos nilang kumain ay hinatid nga siya nito. Kinakabahan siya sa ipapakiusap niya kay Doc Ronald. Lalo pat dito nakasaalang-alang ang buhay ng ina. Mabuti na lamang ay naroroon si Doc Ronald kaya natanong siya nito kung ano ang kanyang sadya. Doc, alam ko po na wala nang libre sa panahon ngayon. Pero nais ko pong paganin ninyo ang nanay ko na may karamdaman. Kung ano man po ang kapalit ng iyong serbisyo, gagawin ko po. Bigla namang napataas ng kilay si Doc Ronald dahil sa labis na pagkagulat. Ano? Libre? Teka, ikaw ba yung kaibigan ng anak kong si Andrew na sumagip sa kanyang buhay mula sa pagkakalunod? Tanong pa nito sa kanya. Bigla namang napatango si Romel habang nagsasabing, Tama po kayo Doc, ako nga po yun.
Noong nangingisda po ako ng sandaling yun, nakita ko po siya na parang napupulikat at paunti-unti ay nalulunod na siya. Sa mga sandali po kasi na yun ay walang ibang tao sa dalampasigan. Tanging ako lang at siya. Kaya ako iniligtas ang buhay niya. Kaya mula nun, doon na nag-umpisa ang pagkakaibigan namin. Kwento niya rito. Ganun ba? Nababanggit ka nga sa akin ni Andrew, pero ngayon lang talaga kita nakita. Maraming salamat pala sa ginawa mo sa anak ko noon ha. Pero yung paggagamot ko ay di talaga libre eh. Kaya pasensya na bata. Kung gusto mo makamura sa gamutan, pwede ka naman maghanap ng ibang doktor. Dahil sa narinig ni Romel, ay labis-labis siyang nadismaya. Kaya naman ginawa niya yung katulad ng pagmamakaawa niya kay Aling Zenaida. Lumuhod siya sa harapan ng doktor na to. Parang awa niyo na po, Dok Ronald. Kung di kayo mapapakiusapan sa libreng serbisyo, sige po, babayaran ko rin po. Pero hindi pa po sana sa ngayon. Bigyan niyo po ako ng konsiderasyon, Dok. Iisa lang po kasi ang buhay ni nanay eh, at napakahirap ang maging isang ulila. Maluha-luha ng pahayag ni Romel. Maya-maya pa, bigla naman ang pagdating ni Andrew. At base sa kasuotan nito, ay galing ito sa eskwelahan sapagkat naka-uniforme. O pre, anong ginagawa mo dito at napabisita ka yata? At teka, bakit ka nakaluhod kay Dad? Tumayo ka dyan pre. Dad, ano bang problema? Pagtatakhang tanong nito sa kanila. May sakit kasi yung nanay ng kaibigan mo at ang gusto ay gamutin ko ito ng libre. Sa panahon ngayon, wala nang libre, di ba? Lahat ng pinagpapaguran, dapat ay may bayad. Tugon ni Doc Ronald. Dad, bakit hindi mo pagbigyan ng kaibigan ko? Lalo na't minsan rin siyang nagligtas ng buhay ko. Iniligtas niya po ako ng libre at may pagkakautang po ako sa kanya. At yun ay ang buhay ko. Pasensya na anak, hindi ko talaga siya mapagbibigyan. Saka nagpasalamat naman na ako sa kanya kanina. Sambit ng doktor. Kaya naman pinagpilitan talaga ni Andrew sa ama na tulungan ang ina ni Romel. Kaya naman kahit papaano, nakikitaan na ni Romel ang paglambot ng puso ng doktor. Unti-unti na nitong pinakikinggan ang suwestyon ng sariling anak. Magbabayad ka kapag meron ka ng pera, hindi ba? Pero teka, ano bang pangalan ng nanay mo? Seryoso nitong tanong sa kanya. Opo, magbabayad po ako. Samantha po ang pangalan niya. Tugon niya rito. Dahil sa kanyang sinabi, ay bahagyang nanlaki ang mga mata nito. O Dad, bakit nagulat yata kayo nang marinig niyo ang pangalan ng ina ng kaibigan ko? Tanong ni Andrew. Wala anak. Romel, dalhin niyo na ako sa bahay niyo. Susuriin ko na siya. Sambit ng doktor. Kaya naman iyon nga ang ginawa ni Romel. Muli siyang nakiusap kay Conrad na dalhin sila sa tahanan kasama si Doc Ronald. At doon nga ay nakaharap ng doktor si Aling Samantha. Napatakip ito sa bibig nang masilayan ang matandang babae. Bakit, Doc? Para yatang nagulat kayo nang makita niyo si nanay. Tanong ni Romel. Tama ba yung nakikita ko? Na ang nanay mo ay si Ate Sofia? Ang kapatid kong matagal nang nawawala. Tanong ni Doc Ronald. Sofia nga po ang tunay niyang pangalan. Samantha lang po yung gusto niyang ipatawag sa mga nakakilala at kaibigan niya. Paano niyo po nasabi na kapatid niyo si nanay? Biglang tanong ni Marco. Iyon ay dahil sa balat niya sa leeg. At kahit matagal na siyang nawalay sa amin, nila mamang at papang, ay kilala ko pa rin siya sa mukha. Dahil hindi naman nagbabago ang itsura niya. O ang ate ko, bakit ka nagkasakit? At pasensya na, kung di lang sana ako naging mausisa, di ko pa sana malalaman na ikaw pala si Ate Sofia ko. Ngayong natagpuan na kita, gagawin ko ang lahat para lang gumaling ka. Gagamutin kita ng libre at walang bayad, ate. Seryosong sambit ni Doc Ronald kahit na natutulog pa si Aling Sofia. Samantalang sina Marco at Romel ay talagang gulat na gulat. Paano ba naman kasi? Meron pala silang tiyuhin na isang doktor. Maya-maya pa ay napansin nilang nagkakamalay na ang kanilang ina. At nang mamulat na ang mga mata nito, ay rektahan itong napatitig kay Doc Ronald. Kahit na may iniinda itong karamdaman, ay pinilit nitong ngumiti habang nagtatanong ng, Ronald, ikaw ba yan? Biglang bumagsak ang luha sa mga mata ng doktor at sinalubong ng yakap ang ginang. Oo,
Ako nga ito, ate. Ang tagal nating di nagkita. Bakit lumayo ko sa amin ni na mamang at papang? Iyon ay dahil itinakbil na nila ako. Matapos nilang malaman na nabuntis ako ng isang magsasaka. Alam mo naman sila, galit na galit sila sa mabababang uri. Palibhasa ay ipinanganak tayong masagana at marangyaang buhay. Ang sabi nila, kailanman raw ay wag na raw akong magpapakita sa kanila. At yun naman ang bagay na tinutupad ko noon at magpahanggang sa ngayon. Puro masasakit rin kasi ang binitawan nila sa aking mga salita noon, lalong-lalo na sa lalaking na pangasawa ko. Kwento ni Aling Sofia na ikinagulat muli ng dalawang magkapatid. Hindi nila sukat akalain na galing pala sa magandang buhay ang kanilang ina. Mas pinili lamang pala nito na maging simple sa piling ng kanilang ama. Kailanman ay walang nababanggit ang kanilang mga magulang tungkol roon. Ngayon lang talaga nila nalaman ang mga bagay na ito. Kaya di nila malaman kung nananaginip lamang ba sila ng gising. Pero nang kurutin ni Romel ang sarili, totoo nga ang nagaganap. Pinsan pala nila ng buo si Andrew. Kung ganun ate, bakit hindi ka nagpapakita sa akin? Natitiis mo na ba ako? Isa na akong doktor ngayon ate. Napagtapos ako nila mamang at papang. Pero sa kasamaang palad, wala na sila ngayon. Pareho na silang patay dahil sa katandaan. Tugon ni Doc Ronald. Pasensya na Ronald. Mula kasi nang magkapamilya na ako, naging busy na ako sa buhay. Pero di ka nawawala sa isipan ko at sa puso ko. Siya nga pala, natatakot rin kasi ako kanila mamang at papang na ipagtabuyan nila ako. Kaya naman, minarapat ko na lamang na manatili dito sa amin. At Diyos ko, wala na pala sila mamang at papang. Namatay sila na may hinanakit sa akin. Maluhaluhang sambit ni Aling Sofia. Mahalata sa itsura niya ang pagsisisi. Kaya naman napailing si Doc Ronald habang nagsasabing, hindi sila namatay ng may hinanakit sa'yo ate. Katunayan nga niyan, noong malakas pa sila ay hinahanap-hanap ka nila. Pero hindi ka nila matagpuan dahil tagang probinsya pala ito. Yung lugar natin ay nasa syudad. Alam mo ba nakakalipat pa lang namin ang anak ko rito? At di ko lubos maisip na dito pa kita matatagpuan. Kayo ng mga pamangkin ko. Marahil ang tadhana na ang kumilos para magkita-kita tayo. At natutuwa ko sa iyo Ronald dahil naabot mo na ang pagiging doktor na ang dati ay pangarap mo lang. Sambit ni Aling Sofia. Maraming salamat ate. At itong karunungan kong ito ay gagamitin ko sa iyo para gumaling ka na. Bigla namang napangiti si Aling Sofia habang nagsasabing, Thank you so much Ronald. At yun nga ang nangyari. Sinuri siya ng kanyang kapatid hanggang sa matukoy na kung ano talaga ang kanyang karamdaman. May mga bukol pala ito sa pagkababae niya, kaya naman ginawa ni Doc Ronald ang nararapat na lunas para roon. Inoperahan rin siya nito hanggang sa naging matagumpay naman ang surgery. Nakarecover na siya sa kanyang sakit at kalaunan ay gumaling na rin siya. Kaya naman nagagawa na ni Aling Sofia ang mga dating gawain sa paglipas ng mga panahon. Samantalang si Romel ay binayaran na ang lahat ng pagkakautang, lalong-lalo na kay Aling Zenaida. Sobra-sobra pa nga ang kanyang ibinayad, kaya talagang nakaramdam ng hiya ang matandang babae. At di niya inaasahan na hihingi pa ito ng tawad sa kanya sa mga nasabi nito noon sa kanyang pamilya. At dahil mabait naman si Romel, ay kanya naman itong pinatawad. Samantala, nagkaroon na rin siya ng maganda-gandang trabaho nang ipasok siya ng kanyang tiyuhin at ganoon rin naman ang kanyang kuya na si Marco. Tuwang-tuwa sila sa kanilang natamasa dahil sa tulong ni Doc Ronald. Ibig sabihin ay matutupad na nila ang pangarap nila na may iahon ng kanilang ina. At di naman nila pinako ang kanilang mga pangako dahil nag-working student sila hanggang sa sila'y makapagtapos. Nagkaroon sila ng magandang trabaho hanggang sa nabigyan na nga nila ng magandang buhay ang kanilang ina. Wala silang masasabi kundi napakabuti talaga ng Panginoon sa kanila. Dahil sa kabila ng mga pagsubok, ay mayroong dumating na biyaya sa kanila at yun ay walang iba kundi ang kanilang tiyuhin na doktor. Kung hindi kasi dahil dito ay hindi nila maililigtas ang buhay ng kanilang ina. Samantala, ng araw na yun ay sinugat na rin si Romel ni Nelly. Maraming salamat Nelly dahil binigyan mo ako ng tsansa upang ipadama sa iyo ang pagmamahal ko. At hayaan mo, hindi kita sasaktan at magiging tapat ako palagi para sa iyo.
Ikaw lang ang pinili kong mahalin. Dahil napakabait mo at maligaya ako tuwing nakakasama kita. Seryosong sambit ni Romel sa nobya. Wala kang dapat ipagpasalamat sa pagsagot ko sa iyo, Romel. Karapat-dapat ka lang na mahalin. Hindi biro na manligaw sa loob ng 5 taon. At kahit pareho tayong busy sa pag-aaral noon, ay mayroon ka pa ring oras para sa akin. Doon pa lang ay alam ko ng totoo ka. Kaya mahal na mahal kita, Romel. Tugon ni Nellie. Mahal na mahal rin kita, love. Hindi lamang ngayon, kundi panghabang buhay. Pangako yan. Sambit ni Romel hanggang sa sila'y nagkayakapan ng mahigpit. Damang-dama nila ang matinding spark ng kanilang pagmamahalan dahil sa napakagandang bundok na kanilang inakyatan ng araw na yun.